batiin at ipakilala yung mga kuya natin na nasa presidential table. Unahin po natin yung ating guest of honor speaker is also our kuya. At ilang beses na rin kaming palagi siya yung kanina, kasama nga namin kanina doon sa consulate office. At as per our governor, Kuya Gobroli, na marami po kami napag-usapan. Ang ating pong kuya, Attorney Antonio Villafuerte. Kuya, magandang hapon po. Gabi na ba o hapon pa? Of course, the Charter Governor of NIR Horn, ang ating kuya Attorney Rolly Borelio. Siya po yung ama ninyo dito sa Hong Kong. The Charter Governor of NLR 16, Kuya Chris Villanueva, and Ate Veronica Ate, gandang hapon. And also our Charter Governor of Eastern ALR 1, Sir Luzon, the Chairman of National Protocol and Appeal Director, ang ating Kuya Dante Wenceslao. Kuya, nandiyan din po ang ating Kuya Floyd, the new Chartered President of Solid Aces Grand Eagles Club. And nandiyan din ang Vice Governor ng ALR 1, Kuya Allen. Kuya, gandang hapon. And of course, yung ating governor ng NCR 16, Kuya Boards. Kala nyo, governor din po siya. Hindi lang po director at chairman ng Talakayang Agila. Siya po'y governor ng NCR 16. And of course, ang ating ate Vladi Borelio, the new installed leader president of Solid Aces Radio Club. And also Kuya Marcelo Panida, the Vice Governor of NIR 4. Kuya, andyan din po ang si Kuya Mariel Ganebe. Nandyan din po si Kuya Alan. Biscuit sa kanina eh. And si ating Press Teresa Astrero ng Solid Grand Kabatak Hong Kong Leadership Club. And Ate Preslian, Ate. And Ate Press Marie Velarde, the new inducted ba ate? Na president ng Solid Grand Matatag. Solid Grand Matatag Leaders Club. At the same time, nag-on kayo na doon kanina sa office ng Consul. Sa Philippine Consulate. And nandiyan din si ating Mars at saka ang aking ate. Baka makalimutan ko. Ayan, partner natin kasi yan. Nag-jogging daw kaninang umaga, hindi ko alam kung saan umabot. Mga ate, Kuya Bonso, Press of Eagles, magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon. Maraming salamat sa pag-imbita nyo sa akin upang i-officiate itong inyong bagong club dito sa Hong Kong. At ako'y natutuwa dahil parami ang mga kuya natin at ate, pero out of number ang kuya eh. Pinag-uusapan namin ni Kuya Goborelio kanina, Kuya, kung paano natin mapapantay ng mga Leaders Club. Payag ba kayo mga kuya? Out of number tayo eh. Ha? Ganito po yan. Gusto ko na magkaisa kayo dito sa Hong Kong. Kasi nakikita ko na kayong lahat na nandito ngayon ay talagang handang tumulong. Kasi if you are not ready to help, no?
you are not here. At lagi kong sinasabi sa aking speech na kung tayo ay napipilitan lamang na sumali sa organisasyon na to, wag na po tayo magpatuloy, no? Kasi marami po tayong misyon. Narinig nyo ba yung sinasabi yung speech ni Ate Vlade kanina? Hindi ako nagdala. Tatagaguluguin ko lang yung iba, ha? Kasi kanina, hirap na hirap akong mag-English no? Pero alam nyo, sa totoo lang, totoo po lahat yung sinasabi niya. If you are not ready to become this member of this organization, wag na po. Kasi mapipilitan lang kayo. Hindi po maganda ang inyong relationship with the other members. Kasi sa totoo lang, mga kuya at ate, kung sino pa yung inactive, kung sino pa yung hindi nagbabayad, yung pa yung mareklamo. Di ba? Nakaka-relate si kuya. Parang mga member ka na ganun, kuya. Ha? No? Si Kuya daw. Actually, based on my experience, no? Based on my experience, ako sa totoo lang, yung aking Lady Eagles Club na dalawa, ha? Giniba ko dahil sila nag-aaway. Ayaw ko mangyari sa inyo yan. And you have a good leaders, no? You have a good leaders na mag-handle. Mahirap lang kung papasimulan ng leader yung hindi magandang relasyon, mabubuwag talaga ang inyong mga club. Pero sa nakikita ko, dito sa Hong Kong, hindi po kayo nagkamali, no? At yung pagbigay liwi ng si Ate Lian para mabuo itong next Lady Eagles Club. Ilan po ba yung member mo dyan, ate? Yung dito sa 39. Yun mo, that's 39. So, ang sinasabi ni Kuya Gob kanina, there will be another, no? There will be another chartering na mangyayari dito. At I hope na katulad nyo rin, no? Na masisipag, marunong tumulong. Sa totoo lang, why we are on our way, nakikita, sabi ko nga, saka dumating kami kahapon, sabi ko, kung ang lahat ng mga ate, no, kasi nakikita ko sila nagiinuman, di ba? Doon sa, saan ba yun? Sa Central. Sabi ko, kung ito, ma-encourage na lang natin silang maging ate natin. We need to save these people. No? Bakit po kailangan natin i-save? Diba? Kasi nalulungkot yan eh. Diba? Nalulungkot yan, naghahanap ng kapamilya. Naghahanap kung sino yung magiging kakampi niya. Kasi ginagawa niya yan dahil malayo sa pamilya. Pero tayong mga agila, may pamilya na tayo dito. Ano mang oras pwede kayong ate, kuya? Di po ba? Ito po yung kagandahan ng ating organisasyon. Nandito po tayo para magtulungan. At nandun din kami sa Pilipinas. Kung ano man yung problema sa pamilya nyo, pwede nyo kaming tawagan. Kung ano ang po pwede nating may tulong. Huwag po kayong mahiya. Dahil, sabi nga natin, kailangan magtulungan tayo. Naintindihan ko yan dahil nakikita ko buong mundo kung gaano kainit ang magmembro ng Agila. Kagagaling lang namin sa Europe, ilan din yung inindak natin doon. Katulad nyo rin, talagang naghahanap ng kapamilya. Kasi siyempre malayo sa pamilya. Di po ba? Sa Middle East, ganun din. Kaya gusto ko sa inyo dito, magkaisa kayo. Ang daming proyekto ng ating consulate office, tama po ba, kuya? They have a lot of project, no? In favor of all the OFWs. Huwag po kayo mahiyang magtanong sa ating konsol, no? Kung ano-ano ang mga yan. Di po ba? Actually, ang OWA
Ang DMW, ang daming proyekto sa mga OFWs. Ano-ano po yan? Kasi ang pangarap ng ating gobyerno, ang pangarap ng OWA, ang pangarap ng DMW, one of this day, no? Ang gusto nila, wala ng domestic helper. Gusto nila lahat skilled workers. Kanina nandun si, sino ba yun? Balita. Carl Balita. Carl Balita. Nagkakandak siya ng review with all the teachers. Ang daming teachers natin. Magtitik sila ng board exam. Andun sila siguro, mga 100 yun. Consol, no? Mahigit 100. Nandun sila, nagre-review. No? Kasi, tandaan nyo po, yan ang pangarap ng gobyerno natin. One of this day, wala nang domestic helper, wala na yung katulong. Kailangan maging skilled worker na. Sa totoo lang, sa ibang bansa, ang teacher malaki ang sahod. Like in Vietnam, in Saudi. Di ba? Malalaki po ang salary ng mga teachers. Sino po bang mga teachers dito? Wala? Ay, si ate. So, pakatandaan nyo po yan. Kung ano man ang problema natin, problema ninyo, pwede nyong sabihin sa inyong governor, pwede lumapit sa ating Consul General. And of course, dahil napalapit na rin si Ate Marie sa Consul. Ha? Kung pwede na po siya natin siyang lapitan. No? Alam ko na kayong lahat dito ay nagpupunta naman doon, but of course, mas maganda kung mayroon kayong pinaka-leader, parang speaker, para doon sa console. Kasi mahirap kasi yung maraming kausap. Mas maganda kung mayroong isang kausap na leader, para nang sa ganon, isa lang yung kausap ng ating Consul General. At the same time, siya na po ang magdi-disseminate sa lahat ng mga OFWs natin na nangangailangan ng tulong. Dapat nga sana tayo, no? Dapat tayo ay force multiplier ng OWA. Dapat mag-signing kami ni Attorney PY sa Damam last 16. Kaso lang hindi po ako naka-attend. So mag-uusap na naman kami. Pagbalik ko ng Pilipinas, dapat mag-continue na, matuloy niya yung MOA na ang Agila ang siyang maging katulong nila para tumulong sa mga distressed Filipino overseas workers. Hindi lang Agila, but lahat ng Pilipino overseas workers. Yan po ang gusto ng ating OWA administrator ngayon. Nung sa DMW pa, yun din ang sinabi niya sa akin. Kaso lang, hindi po natuloy-tuloy dahil talagang na-busy sila. But this time, siya na yung OWA administrator, matutuloy na po yan. Kaya mga kuya at ate, no? Let us continue our mission, no? Tulungan nyo rin ang inyong governor, ang inyong club president para po sa ikakaganda ng ating the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Again, congratulations sa inyong lahat. I hope and pray lahat ng mga sinabi ng mga resource speaker natin, yung speech ni Ate Vladi, dapat naintindihan nyo yan. Gusto ko pa sanang habaan. Yes. Gusto ko pa sanang habaan. Kaya lang, ang oras natin hanggang alas 4 lang ng hapon ay mayroon pa tayong susunod na speaker. Kaya, congratulations sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos na tayo maging malusog, tayo maging healthy lagi, at malayo sa lahat ng kapahamakan. Ang ating ginagawa ay inaalay natin sa ating bansa, sa ating mga kapwa Pilipino, at lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos.
Congratulations to new chartered and inducted members of Solid Aces Grand Lady Eagles Club and Solid Aces Grand Lady Eagles Club. Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Gandang hapon po sa inyo lahat.